Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating po mga kapatid na patuloy pong nanunood at nakasubaybay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa loob po ng maiksing oras. Maiksi lang po yung message ko. Mga 5 minutes lang po ito, 2 hours, mga ganun lang. Isa pong malaking pribileyo po sa amin po mga lingkod ng Diyos na nabibigyan po ng pagkakataon na makapagbahagi po ng kanyang salita. So, na patuloy na tayo po ay mapagpala po ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe po ng kanyang mga salita. Ang mensahe po ng biyaya na patuloy na magpapalakas po sa ating mga buhay. Yan. So yung message po natin sa gabing ito ay pamamagatan po nating say yes to Jesus. No, say yes to Jesus. Sabi nila, yan. Nakita nyo po, sabi niya, Christian life is a process that begin with an act of faith and is lived by faith. So ang buhay Kristiyano ay isang proseso na nagsisimula sa akto ng pananampalataya at nagpapatuloy sa pananampalataya. May sinabi nga sa Hebrew chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Ang ating pananampalataya sa Diyos ang nagbibigay ng kagalakan o kasiyahan sa ating Panginoon. At sabi pa rito, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi ni Paul, sabi niya, for we walk by faith, not by sight. Ako ay nabubuhay sa pananampalataya, lumalakad sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay kaisipang nakatuon sa hindi nakikita ng mata. Introduction pa lang po yan, ha? So, ibig sabihin, sabi ni Paul, for I walk by faith, not by sight. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi nakatuon sa nakikita ng mata. Kasi merong pananampalataya na nakadepende doon sa 5 senses ng tao eh. Yung to see is to believe. Maniniwala lang ako pag nakita ko na. To feel is to believe. Kinakailangan maramdaman ko muna. To hear is to believe. Dapat marinig ko muna kung totoo yan. Ano pa? To taste, to smell is to believe. So kadalasan, ang pananampalataya ng tao, ang paniniwala ng tao, pinaniniwalaan natin kapag ang nakikita natin ay umaayon sa natural na bagay. Pero sabi ni Paul, ang pananampalataya ko hindi nakaayon sa natural na bagay. Sabi niya pa rito, yan, you cannot walk by faith and walk by sight at the same time. Hindi pwedeng nabubuhay ka sa pananampalataya at the same time, lumalakad ka sa natural na nakikita ng mata. Parang ganito lang yan eh. Hindi pwedeng naglalakad ka sa dalawang kalsada na sabay. Pwede ba mangyari yon? No, parang ganito lang. Hindi pwedeng namamangka ka sa dalawang ilog. Mahirap yon. Mahirap pagsabayin. Mahirap dumaan ng sabay sa magkahiwalay na kalsada. Pwedeng nandun ka sa isa, pwedeng nandun ka, hindi pwedeng nandun ka rin. No, imposible yun. Ano ka? Omnipresence. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pagsabayin ang pananampalatayang spiritual sa pananampalatayang natural. Either lumalakad ka sa supernatural faith, yung faith na binigay ng Diyos sa atin, or lumalakad ka sa natural na bagay. Kaya kadalasan doon tayo nagkakaroon ng problema. Hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ako na ang Diyos ay Diyos ng himala kung nakikita ko na yung tugon sa panalangin ko. Hindi pwedeng ganon. Kasi ang pananampalataya hindi nakadepende sa iyong nararamdaman, kundi nakadepende sa iyong pinaniniwalaan. Hindi pwedeng naniniwala ka sa Diyos ng himala, tapos may pagdududa ka sa mga bagay na nararanasan mo.
Pwede mong sabihin, naniniwala ko, God is a God of miracle, na sa Diyos walang imposible, kaya lang sa sitwasyon ko parang imposible na may mangyaring pagbabago. So hindi pwedeng ganon, kasi pwedeng lumalakad ka sa pananampalataya sa Diyos at nagtitiwala ka sa Diyos kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman. And then next, sabi niya, walking by faith is simply agreeing with God. Ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa Diyos. Kaya nga, ang title natin, Say Yes to Jesus. Ang pananampalataya, sumasang-ayon ka sa Diyos. Hindi ang Diyos ang sasang-ayon sa iyo. Kaya alam ba, maraming Kristiyano, dumarating tayo sa point ng nagdududa tayo sa Diyos at yung iba naman disappointed sa Diyos. Kasi meron silang mga hinihingi sa Diyos na hanggang ngayon di binibigay ng Panginoon. Nadi-disappoint sila. Kasi akala natin, pag sumampalataya tayo sa Diyos, pipilipitin natin yung kamay ng Diyos at pepersahin natin siyang tumugon sa ating hinihingi. Ang pananampalataya, hindi ang Diyos ang sasang-ayon sa iyo. Ang pananampalataya, ikaw ay sumasang-ayon sa Diyos. Kahit ito ay taliwas sa natural na bagay. Amen po. Introduction pa lang yon. Handa na po kayong makinig. Praise God. Basahin po natin ang book of Amos sa chapter 3 verse 3. Actually, ito yung pinaka-text ko eh. Sabi niya dito sa Amos chapter 3 verse 3 sa King James Version, can two walk together except they be agreed? Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Diyos, pagpalain mo ang oras na ito at pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at pagpalain mo ang iyong salita at sa pamamagitan ng salita mo patuloy kaming lumakad sa ilalim ng biyaya na punong-puno ng pagtitiwala sa iyo. At ang bawat oras, bawat sandali na lilipas ay karangalan sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy namin kasama at patuloy na pumapatnubay at nagpapaunawa sa amin sa mga aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Muli o Diyos, ang bawat sandali ay aming pinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari daw bang maglakad ng sabay ang dalawang tao na hindi nagkakasundo? Of course, ang sagot diyan ay no. Mahirap yan. Di ba? Sa loob nga ng bahay, pag hindi kayo magkasundo, away eh. Diba? Tapos naglalakbay pa kayo. Tapos marunong ka pa sa driver, no? Sabi mo sa driver, sa kanan, hindi, sa kaliwa, hindi sa kanan. O ikaw na kaya mag-drive. Kung gusto mo, bumaba ka na lang. Magkita na lang tayo doon. So, hindi pwedeng maglakad ng sabay ang dalawang tao na hindi sila nagkakasundo. Ganon din sa Panginoon. Mahirapan tayong lumakad, nakasabay ang Panginoong Hesus sa buhay natin kung hindi naman tayo umaayon sa Kanyang salita. Kaya doon tayo nagkakaroon ng struggle. Pinipilit natin ang Diyos ang sumang-ayon sa atin. Tapos, pag pinilit natin ang gusto natin, hindi ang kalooban ng Diyos ang nasunod, pag nagkaroon ng problema, ang Diyos ang nasisisi. Sasabihin nila, pagsubok lang to. Alam ko, Panginoon, malalagpasan ko din ang pagsubok na ito. Malalagpasan ko rin itong mga problemang ito. Malalagpasan mo yan. Magbago lang ang isip mo. So, ang problema, wala sa Diyos. Ang problema nasa atin. Yung mga problema, pagsubok, bakit hindi matapos-tapos, ang problema nasa atin. No, ang Diyos ay pinipilit nating sumunod sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos, kung alam niyang mapapahamak ka, hindi siya papayag. No, hindi siya papayag. Ang nais ng Diyos lagi, maranasan natin ang Kanyang biyaya sa buhay natin. So, say yes to Jesus. Bigyan ko po ng isang halimbawa. Alam niyo po yung kwento na yan, The Miracle Catch of Fish, na nangyari po sa buhay ni Simon at sa kanyang mga kasamang mangingisda. Na magdamag silang ng isda, pero wala silang nahuli. And then isang araw, sa panahon na sila ay desperate na, sa kanilang kabiguan, dumating ngayon ang Panginoong Hesus. Hiniram yung bangka kay Simon
at nagsimulang mangaral sa mga tao. Pagkatapos niya mangaral, sabi niya kay Simon, pumalaot ka sa malalim at ihagis mo ang iyong lambat. Basahin nga natin dito po sa Luke chapter 5 verse 4. Sabi niya rito, when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Now, ang sagot ni Peter ay ito, ni Simon. Sabi niya in verse 5, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. No, umaga yan. Sabi ni Jesus kay Simon, pumalaot ka sa malalim, hiyagis mo ang iyong mga lambat. And then sabi ni Simon, Panginoon, sabi niya, Master, magdamag kaming ng huli. Wala kaming nahuli kahit isa. Sabi niya nga, kat natin, kahit isa wala. Kahit isang dilis man lang, wala. Sa gabi naming ginawa yan. No, sabi niya, gabi, magdamag kaming nagtrabaho kasi alam ni Simon, sa natural na kaisipan, natural na pananaw, pag umaga, walang mahuhuling isda. Gabi lang yan. Sabi niya, buong magdamag nga, wala kaming nahuli kahit isa. Tapos papalaot kami. Pero ano sagot po ni Simon? Sabi niya sa verse 5, sabi niya, nevertheless, at your word, I will let down the net. Dahil sinabi mo, gagawin ko. O sabi niya, dahil sinabi mo yan, gagawin ko ang sinabi mo. Now, tignan niyo po. What happened when we say yes to Jesus? Anong pwedeng mangyari? Ano ang magaganap sa buhay mo kapag nag-agree ka sa Diyos kahit hindi umaayon ang sitwasyon na nararanasan mo ngayon? Di ba? Napakahirap tumugon kung alam mong imposible ang pinagagawa sa'yo. Ang hirap gawin nun. Kasi sa natural na kaisipan, wala nga namang mahuhuling isda kapag tirik na ang araw. Gabi nga kung saan mas maraming isda, wala kaming nahuli, lalo na ngayon. Now, dito natin makikita ang pananampalataya ay laging salungat sa natural na bagay. Kaya nga kung ikaw ay nakatingin lang sa natural, hindi mo mararanasan ang resulta ng pananampalataya. Now, tingnan natin, ano ang nangyari nung tumugon itong si Simon? Great catch. Daming huli. Noong dami lang nahuling isda, and then tignan niyo po, sabi niya sa verse 5, sabi niya una, Panginoon, sabi niya, Lord, magdamag nga, wala kaming nahuli, pero dahil sinabi mo, gagawin namin. Ang instruction po ni Jesus dyan, doon sa unang talata, kasi tingnan niyo po nung sumunod sila ngayon, hinagis niya yung lambat, sabi sa verse 6, and when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Napupunit ngayon yung lambat. Now, tingnan niyo yung pagkakamali ni Simon dito. Sa unang verse niyan, ang sabi ni Jesus, when he stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Alam po sagot ni Peter, yes, Lord, ihahagis ko ang net. Ang sabi ni Jesus, ihagis mo ang mga lambat. Pero ang hinagis niya, isang lambat. Kaya hindi sumapat yung isang lambat para sa great catch of fish. Now, tignan niyo po, ang blessing ng Diyos, hindi nakadepende sa pangangailangan mo, kundi sa kakayahan niya na kayang ibigay sa iyo. Amen po? Hindi lang nakadepende yan. Ito lang ang pangangailangan ko, Lord. Ito. Pero ang kakayahan ng Diyos, higit sa pangangailangan mo. Kaya yung tugon ni Simon, nagkamali siya. Hindi kinaya. Anong ginawa niya? Tinawag niya yung mga kasama niya. And then sabi niya sa sumunod na talata, so they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boat so that they began to sink. Kahit yung dalawang bangka, hindi rin kinaya. Halos lulubog na. Nakita niyo po,
Kapag tayo ay nag-agree sa Diyos sa panahon ng failures ng ating buhay, ang Diyos merong gagawin. Kahit na ang sitwasyon ay hindi umaayon sa ating inaasahan. Amen po. Praise the Lord. So great catch, he went from nothing to something. Kasi sabi niya, Lord, we caught nothing. Wala talaga kahit isa. Pero nung sila ay mag-response, nung sinabi ni Simon, yes, Lord, something happened. Ano yon? Great catch of fish. Naisip niyo ba kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay natin kapag hindi ka nag-yes kay Lord? Mamimiss mo yung great catch of blessing. Kaya maraming Kristiyano, namimiss natin kadalasan. Yes, may mga pagsubok, may mga problema tayong pinagdadaanan sa buhay. Pag hindi tayo nag-yes, Lord, sa panahon na nandun tayo lugmok, mamimiss natin yung nakahandang blessing sa atin ng Lord. Amen po. Maraming Kristiyano, reklamo ng reklamo sa Diyos pagdating sa blessing. Actually, totoo to Sino dito may mga prayer requests hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot? Wala pa rin tugon? May mga panalangin ba kayo na hanggang ngayon wala pa rin tugon? Pero patuloy tayong nagtitiwala, di ba? Pero meron ba kayong mga blessing na tinanggap na hindi nyo naman hiningi? Nagreklamo ba kayo? Tignan nyo po, pag hindi dumarating yung hinihingi natin, nagreklamo tayo, Lord, bakit ganon? Pero hindi mo naman hinihingi, dumating sa'yo, hindi ka naman nagreklamo Sinabi mo sa Lord ba na, pambihira naman Lord, di ko naman hiningi ito, bakit mo binigay? Walang ganyanan, Lord. Diba? Meron tayong mga bagay na hindi naman hiningi, pero ibinigay sa atin ng Lord. May mga promotion, may mga blessing na dumating, na hindi natin inaasahan, pero hindi tayo nagre-reklamo. Patuloy tayo nagpapasalamat. Pero dahil may panalangin tayo na hanggang ngayon, hindi pa rin tinutugon, ayaw mo na mag-church. Nagdududa na tayo sa Panginoon. Buti na lang wala ditong ganyan, no? Sa ibang church nangyayari yan, dito hindi. Praise the Lord. Hallelujah. So when we say yes to Jesus, great catch. He went from nothing to something. Mula sa wala, may something na darating. Amen po. Sabi niya rito, tumugon tayo sa salita ng Diyos na may pananampalataya. I am what the Word of God says I am. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa buhay mo? Yun ang ating tugunan. Doon tayo mag-yes. We are blessed and highly favored. No, ginagamit nga ng iba yan, yung salitang charitoo. Ang ibig sabihin ng charitoo, richly blessed and highly favored. Lubhang pinayaman, lubos na pinaburan. Yan ang sinasabi ng Word of God sa atin. Yes, minsan wala tayong pera, pero hindi ibig sabihin nun, mahirap ka na. Mayaman ang Diyos natin. Hindi nga tayo perfect, yes, pero perfect naman ang Diyos natin. Hindi man tayo complete, pero complete ang Diyos natin sa buhay natin. Amen po. And then, pangalawa, deep water experience. Sabi ng Lord kay Simon, sabi niya, when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep. Pumunta ka sa malalim. Ang isda, pag umaga, wala sa ibabaw, nasa ilalim. Totoo naman Nasa ilalim siya. Alam ni Jesus kung nasaan ang blessing mo. Totoo naman, natural, paggabi, nasa ibabaw. Naranasan ko nung nag-mission kami sa Mindoro, doon kami sa Lubang Island, mga alas 11, alas 12, sabi ko, ba't ang ingay? Yung pala yung oras na yung mga mangingisda, pumapalaot na. Mga alas 12, alauna, pupunta na sila sa laot. Doon na sila manghuhuli ng isda, mga ganong oras. Kaya sabi ko, buhay yung mga tao dito pag gabi. Kasi naglalabasan na sila Tapos,
bago magliwanag, makikita mo na sila, nandun na sa pangpang, nagsisimula na magbenta ng mga isda. So magdamag nilang hinuhuli yung isda. Pero dahil ito ay umaga na, sabi ni Jesus, Simon, pumunta ka sa malalim. Kasi nandoon yung isda. Alam po, kasi ang gusto ng Diyos, huwag kang manatili sa mababaw. Gusto ng Diyos, pumunta ka sa malalim. Alam niyo ba, ang ganda ng karagatan, wala sa ibabaw, nasa ilalim. Amen po? Ma-appreciate mo yung dagat sa ilalim. Ang gusto ng Diyos, huwag kang manatili sa mababaw na karanasan. Ang gusto ni Jesus, pumunta ka sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Tuloy po natin. Alam niyo po, kilala niyo itong tao na ito? Ito po ay si Joseph the Dreamer. No. Hindi po Joseph the Dream Boy. Kasi meron kaming pastor Joseph sa Bulacan. Joseph ang tawag namin, Joseph the Dream Boy. Yan po ay si Joseph the Dreamer. Alam niyo po yung kwento niyan? Mababasa niyo po sa book of Genesis. Genesis starting chapter 39 hanggang sa mga sumunod na mga talata. No, ikikwento ko na lang po sa inyo. Ito pong si Joseph ay pang-11 anak na lalaki ni Jacob. No, ang bunso nila ay si Benjamin. So meron siyang 12 anak na lalaki at merong isa pang babae. Ang pangalan ay si Dina. So si Joseph yung pang-11 at siya yung paboritong anak. Isang araw na naginip itong si Joseph. Sa kanyang panaginip, kasama niya ang kanyang mga kapatid, nag-harvest sila ng trigo. At doon sa dreams niya, nakita niya yung kanyang binikis na trigo tumayo at yung mga trigong binikis ng kanyang mga kapatid, yumukod sa trigong kanyang binikis. At ikinwento niya sa mga kapatid niya, galit na galit yung kanyang mga kapatid na lalaki. Sabi nila, anong ibig sabihin mo? Maglilingkod kami sa'yo? Yuyukod kami sa'yo? So galit ngayon dahil bukod siya ang paborito, kaya siya lagi pa nagkakaroon ng mga panaginip. And then, sumunod na araw na naginip uli siya. Sa kanyang panaginip naman, nakita niya ang araw at buwan at ang 11 bituin yumukod sa kanya. Kinuwento niya ngayon sa tatay niya, sa kanyang mga kapatid, nagalit si Jacob. Sabi niya, parang sinasabi mo kaming iyong magulang ay yuyukod din sa'yo. At pati ang iyong mga kapatid. Alam niyo po, pagkatapos ng panaginip na yan, nagising si Joseph, nandun na siya sa ilalim ng balon. Nagmamakaawa kasi hinulog siya ng mga kapatid niya. Kasi sip-sip sa tatay ito eh. Laging sinusumbong yung kanyang mga kapatid pag may ginagawang kalokohan. So nagising siya mula sa mga panaginip niya, nagising siya na sa ilalim ng balon. At nagmamakaawa sa mga kapatid na tulungan siya. Pero nung ginawa, ipinagbili siya sa mga Midianita. At itong mga Midianita na ito, dinala siya ngayon sa Egypt at ipinagbili kay Potiphar bilang alipin. Si Potiphar ay naglilingkod sa palasyo ng hari ng Ehipto. So nandun siya, naglingkod siya sa tahanan ni Potiphar, dumating siya walang-wala. Pero sabi ng Bible, pinagpala ng Diyos ang sambayanan ni Potiphar dahil kay Joseph. At mula sa kanyang paglilingkod bilang taga-silbi, ipinromote siya ngayon ni Potiphar. Kaya lang dahil itong si Joseph ay hindi mahirap mahalin. Nagustuhan siya ni Mrs. Potiphar. Gabi-gabi. No, tinutok niya si Joseph na sipingan siya. Pero tinatanggihan ito ni Joseph. Isang araw na corner si Joseph. Nahablot ang damit. Pero tumakbo pa rin si Joseph. And then nagsumbong ngayon si Mrs. Potiphar, binaligtad ang kwento na pinagsamantalahan siya, pinagtangkaan siyang pagsamantalahan ng kanyang aliping si Joseph. Kaya anong nangyari? Sa galit ni Potiphar, ipinabilanggo itong si Joseph. Alam niyo po yung bilanggo ang pinagdala sa kanya, dungeon, pinakamalalim na bahagi ng kulungan. Una, balon eh. May mas malalim pa pala sa balon. Dinala siya sa dungeon. At nung nandun siya sa dungeon, sinamahan pa rin siya ng Diyos. Na-promote siya. Ginawa siyang bastonero sa kulungan. Isang araw, yung dalawa sa taga-silbi ng hari ay nagkasala at ipinabilanggo dun sa dungeon. Ang namahala, itong si Joseph, yung baker at yung cupbearer. Yung tagagawa ng tinapay at yung tagasilbi ng alak.
At nang doon sila sa kulungan, na naginip sila sabay. At hindi nila alam kung paano i-interpret yung panaginip. Ang nakapag-interpret, itong si Joseph. Sabi niya doon sa cupbearer, 3 araw mula ngayon, palalayain ka at ibabalik ka sa iyong posisyon. And then nagustuhan ngayon ng baker. Sabi niya, ako rin, interpret mo rin yung dreams ko. Ayaw interpret ni Joseph. Pero pinilit siya. Sabi niya, sana wag ito mangyari. Kasi 3 araw mula ngayon, papakawalan ka, pero papatayin ka. At ang bangkay mo, ibibitin at kakainin ng mga ibon. And then after 3 days, naganap. Muling nakabalik sa posisyon ang cupbearer, yung baker, ipinabitay. Pero sabi ni Joseph dun sa cupbearer, bago siya palayain, sana alalahanin mo rin ako. Ikwento mo sa Pharaoh yung nangyari sa buhay ko na ako'y isang Hebreo na ipinagbiling alipin dito sa Ehipto. At wala naman akong kasalanan. Kaya lang, lumipas ang panahon, nakalimutan ng cupbearer si Joseph. Yun ang problema sa tao, no? Ang tao kasi marupok at mabilis lumimot, eh. Nakalimutan. And then, nagkaroon ngayon ng panaginip ang Pharaoh. Sa kanyang panaginip, alam ba yung nanaginip ka tapos nakalimutan mo yung panaginip mo? Hindi niya na maalala yung panaginip, kaya sabi niya doon sa kanyang mga taga-silbi at mga alalay, sabi niya, interpret nyo nga yung dreams ko. Sabi ng mga doon sa palasyo, sabihin nyo muna kung ano yung dreams. Hindi, interpret nyo. Sabihin nyo kung ano yung panaginip ko at sabihin nyo kung ano yung interpretation, wala makapag-interpret. Naalala ngayon nung cupbearer, itong si Joseph. Kinuwento niya ngayon na merong isang Hebreo na nag-interpret ng kanyang dreams. Kaya pinalaya ngayon to at hinarap ngayon dun sa Pharaoh. At na-interpret ngayon ni Joseph yung dreams ng Pharaoh. Alam niyo po kung ano nangyari ngayon kay Joseph? Ito po. God raised Joseph from the bottom of the pit to stewardship of a nation. Ibinangon siya mula doon sa malalim na kanyang kalalagayan. The Lord was with Joseph. Tignan nyo from nothing to something. Walang-wala siya nung dumating siya sa Egypt, but there is something na meron kay Joseph. The Lord was with Joseph. Alam niyo kung ilang beses siyang binanggit ng Bible? 4 times. Binanggit ng Biblia ang salitang, the Lord was with Joseph. From nothing to something. Kaya sometimes inaalaw ng Diyos na duman tayo sa malalalim na karanasan ng ating buhay. Alam niyo kung bakit? Deep water experience, deeper experience with God. Amen po. Alam niyo, kapag ang tao daw nalulunod, di ba yung nalunod sa dagat, lumulubog daw yan hanggang 4,000 meters deep. Ang lalim, no? Umaabot siya ron. At pag sumayad na siya, sayad na, magsisimula na yung uling lumutang. Huwag kang mag-alala, kung nalulunod ka na ngayon, kung sumayad ka, susunod yan, lulutang ka na. Pero ito yung point. Alam mo, may mga times sa buhay natin na iaalaw ng Lord na yung bang sagad ka na sa dami ng problema, yung wala na talaga hanggang doon na lang. Kasi pag hanggang doon ka na, susunod yan, aangat ka na. Iaangat ka na ng Panginoon. Sometimes may mga experience sa buhay natin na ganon, pero huwag kang mag-alala. Nasa ganun ka mang sa sitwasyon, katulad ni Joseph, the Lord was with Joseph. Hindi ka pababayaan ng Diyos, sagana at sapat ang kanyang biyaya sa buhay mo para samahan ka. No, may mga pagsubok, may mga problema, parang kumbaga lubog na ako, Lord, wag ka mag-alala. Susunod yan, lulutang ka na. At yung paglutang mo, promotion yon. From nothing to something. Amen po? And then, pangatlo, change. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a simple man, O Lord." Tignan niyo po, yung karanasan ni Simon ay nagpabago sa buhay niya. From Simon, tinawag siyang Simon Peter. Nung maranasan niya ang biyaya ng Panginoon. And then, tignan niyo po ito. Yung salita kasi dyan, yung pagbabago sa buhay ni Simon, tandaan niyo po, mahalaga sa
agree, pagsasang-ayon natin sa Diyos ay yung tinatawag na pagbabago. Kasi complete change yan sa buhay ni Simon eh. Biro nyo doon niya nakita kung sino ang Diyos sa buhay niya at kung sino siya sa harapan ng Diyos. Nakita niya na siya'y makasalanan sa harapan ng Diyos na banal. Pero pansinin niyo po, hindi siya itinulak ni Jesus palayo. Sa halip, inilapit pa siya. Now, yung salita rito, tingnan po natin yung Romans chapter 12 verse 2. Bago po yan. Sabi niya rito, sa Romans chapter 12 verse 2, "And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Kasi sa pagbabago, mahalaga yung tinatawag na renewing of mind. Pagbabago ng kaisipan. Yung salitang renewing dyan, pag tinignan niyo po sa Greek word, ang ginamit niya po ay anakainos. Yung salitang anakainos, ang isa sa ibig sabihin niyan ay reverse it and change it, make it new. Yung salitang anakainos ay compound word na pinagsama na ana and kainos. Yung salitang ana ay reversal or change. Yung salitang kainos ay new. Kaya literal meaning yan, reverse your mind, change the way you think new thoughts. Yung salitang reverse your mind, kumbaga baligtarin mo. Pabaligtad. Kaya nga, ang kaisipan natin, once na naranasan mo ang biyaya ng Diyos, ang isa sa binabago ng Diyos sa iyo ay yung iyong kaisipan. Mula sa makamundong kaisipan, patungo sa makadiyos na kaisipan. Ang kailangan lang magkaroon ng pagbabago. Walang transformation kung walang renewing of the mind. Walang pagbabago kung hindi mababago ang ating kaisipan. Bakit kinakailangan mabago ang ating kaisipan? Kasi ang kaisipan natin ang tumatanggap ng impormasyon. At ang karakter ng tao na buo ayon sa mga impormasyon na ipinasa sa kanya. Sa mga, kumbaga, kinaugalian na kanyang natutunan sa kanyang pamilya. Base sa information. Ngayon, kapag nabagong isip mo, magsisimula niyan, mababago ang damdamin mo. Pag nabago ang damdamin mo, magiging mababago rin ang pagkilos mo, yung akto mo. Pero kapag mali ang impormasyon, mali ang iyong matatanggap sa iyong damdamin, mali rin ang iyong gagawin. Pero kapag tama ang tinanggap mong impormasyon, tatanggapin ito ng iyong damdamin, i-desire mo ito. Once dinesire mo ito, i-act mo na ito. Kaya mahalaga ang pagbabago ng pag-iisip. Pag hindi na bago ang pag-iisip, hindi rin mababagong yung ugali. Amen po. And then next, tuloy po natin. Ngayon, sa pagdating sa change of mind, may kinalaman dyan yung salitang repentance. Ito yung pinag-uusapan namin kanina. Kasi minsan, pagdating sa repentance, ang kaisipan ng maraming Kristiyano, repentance, paghingi ng tawad. No, may nagawa kang mali, Lord, patawarin mo po ako kasi nagnakaw po ako ng sibuyas. Tapos, kinabukasan, nagnakaw uli. Lord, patawarin mo ako, nagnakaw uli ako ng sibuyas. Kinabukasan, nagnakaw uli ng sibuyas. Paulit-ulit na lang, sabi nga ng isang pastor, ang kasalanang binabalik-balikan ay kasalanang hindi pinagsisihan. Kasi ang salitang repentance, hindi lang po yung pagsisisi o pag-amin sa kasalanang ginawa mo. Akala natin pag binanggit yung repentance, aminin mo na nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, mula sa iyong pagkabata hanggang ngayon, hingi mo ng tawad sa Lord. Kaya nga maraming Kristiyano, tagal-tagal na, 10 years ng Kristiyano Tuwing nga atin ng Sunday, alin po ko ng prayer nila, Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan na nagawa ko. Mula pa ng aking pagkabata hanggang ngayon, Panginoon. Sumunod na linggo, umatin uli ng church. Pagdating niya uli sa church, sasabi niya, Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan na nagawa ko. Mula pa nung aking pagkabata. Hindi na matapos-tapos yan. Walang pagbabago ng isip. Kasi mali ang pagkakaunawa natin sa salitang repentance. Kasi hanggat hindi natin naiintindihan yan, hindi rin magbabago yung ating gawi bilang isang Kristiyano. Guilty tayo sa mga kasalanang nagawa natin. Kung naunawaan natin ibig sabihin ng salitang forgiveness, nung pinatawad ka ng Diyos, isang beses lang yun at magpakailanman. Kaya nga, kung ikaw ay humingi na ng tawad at tinanggap mo si Jesus, tapos kinabukasan, yun uli ang prayer mo, patawarin mo ako. Isa lang ang sagot sa'yo ni Jesus
Sasabihin lang sa'yo ng Panginoon, ano yun? Ano yung kasalanan ginawa mo? Wala na ako naaalala. Wala na ako naaalala. Pinatawad na kita eh. Ano pinaalala ko? So yung word na repentance ay from the word metanoia, change of mind. So compound word uli yan ng word na metanoia, change, and noia means mind. So yung salitang repentance, sabi niya rito, repentance is all about returning to God's grace because of His goodness demonstrated at the cross of Jesus. Yung pagsisisi raw ay pagbabalik loob sa Diyos, doon sa biyaya ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan na ipinamalas niya doon sa cross ng Kalbaryo ng Panginoong Jesucristo. Kasi doon sa cross dumating ang pagpapatawad. Nung isinigaw ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. O tignan niyo po, nung i-release ni Jesus ang forgiveness, wala namang humingi ng tawad eh. Doon sa panahon na yon. Pero kahit walang humingi ng tawad, nagpatawad ang Diyos. Nung ganoon, mabuti ang Diyos. Now, bakit? Kasi tingnan niyo po, sa buhay po ni Simon, anong nauna? Yung pagpapatawad o yung kabutihan ng Diyos na kanyang naranasan o yung kanyang pag-amin ng kanyang pagkakamali? Yung kabutihan, may sinabi po dito sa Book of Romans. Sabi niya, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Ipinaranas muna ng Diyos kay Simon Peter ang kanyang kabutihang loob. Nung maranasan ito ni Simon, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Simon. Nagkaroon ng transformation, na-renew ang kanyang mind. Na-realize niya na ako ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero nakita niyo po, tinanggap siya ni Jesus. Kaya nga, ang pagsisisi darating sa buhay ng tao kapag na-encounter niya talaga ang Diyos sa buhay niya. Yun po ang nagagawa ng biyaya. Ang biyaya, isusupply niya muna lahat ng kabutihan, kagandahang loob ng Diyos para maranasan mo. At yung karanasan mo sa kabutihan ng Diyos ang magbabago ng iyong kaisipan. Kaya nga ang repentance ay pagbabago ng mind at nababago lang ang mind ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hearing His Word, reading His Word, meditating His Word, and applying His Word. Habang tayo ay nakikinig ng kanyang salita, nare-renew ang ating mind, nagkakaroon ng pagbabago. Ang tawag doon, repentance. Habang ikaw ay nagbabasa ng Word of God, nauunawaan mo ang kalooban ng Diyos, nagkakaroon ng pagbabago ng kaisipan. Ang tawag doon, repentance. Habang minemeditate mo ang salita ng Diyos, araw-gabi, nababago ang iyong mind. Ang tawag doon, repentance. At habang ina-apply mo yan, nilalakaran mo yan, araw-araw may repentance sa kaisipan mo. Kasi nababago ang iyong mind. Nababago ang pananaw mo sa Diyos at pagtingin mo sa iyong sarili. Amen po? Kaya hindi na yung hingi ka ng hingi ng tawad lagi sa Diyos. Alam nyo, sa totoo lang po, nung bayaran ng Ama ang pagkakasala ng tao dun sa cross of Calvario, bayad na lahat ng pagkakautang mo. Kaya sa Diyos, hindi na issue ang kasalanan. Kaya nga, ito lagi ko sinasabi ang tao may impyerno, hindi dahil makasalanan siya. Alam niyo kung dahilan kung bakit may impyerno ang isang tao? Dahil tinanggihan niya si Jesus. Yung hindi niya pagsampalataya kay Jesus, yun ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Pero once tinanggap mo si Jesus, ang biyaya ni Jesus, sasamahan ka patungo sa pagbabago. Amen po. Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi mo kinakailangang magpaka-trying hard Christian. Iba, trying hard Christian eh. No, pinipwersa natin, pinipilit natin ang ating sarili para mabago. Si Simon, ginawa niyang lahat para makahuli ng maraming isda, pero nabigo pa rin siya. Diba? Lahat ng husay galing. Sabi nga nung isang kanta I did my best, but I guess my best does it good enough.
Kasi oo nga, because I did it my way. Ginawa mo kasi sa sarili mong daan eh. Man's way, mabibigo ka eh. Pero the best way is God's way. Amen po. Kaya lahat ng tao binibigay yung best. Wala namang problema, bigay mo yung best. Pero the best way is God's way. Alamin pa rin natin, ano ba yung way ng Lord? Kasi alam ni Jesus kung nasaan ang big cuts eh. Alam niya yung great cuts of blessing. Alam ni Jesus kung nasaan yon. Kaya ang kailangan mo lang mag-agree. Ang kailangan mo lang maniwala. Amen po? So ito pong ating conclusion. Yes, tapos na po. Sabi niya, don't miss the great cuts. Agree with God. Say yes to Jesus. Wag po natin imimiss kasi malaki ang mawawala. Ang kailangan mo lang, anuman ang sitwasyon, nag-fail ka man sa buhay ngayon, wag kang mag-alala. Kung sa palagay mo, nandun ka na sa malalim na bahagi, wag kang mag-alala, ilulutang ka ng Diyos. Amen po. Hindi ka malaki na ang tiyan mo. Lumutang na eh. Kasi lahat naman ng lumubog, lumulutang. Amen po. Katulad ni Joseph. Dumating man siya sa malalim na bahagi ng kanyang buhay, pagkatapos nun, merong dakilang bagay na ginawa ang Diyos sa buhay ni Joseph. Sabi nga na matatanda sa amin sa Bulacan eh, sabi nila, ang buhay na walang kwento walang kwenta. Kung gusto mo magkaroon ng kwenta ang buhay mo, dapat punong-puno ng kwento. Amen po. Ang buhay na hinubog ng karanasan, tumatatag. Kasi yan ang ating testimony. Amen po. So, ang Diyos, ang nais niya, lumalim ka. Huwag kang manatili sa mababaw. Hindi mo mai-enjoy. Mai-enjoy mo ang karanasan bilang Kristiyano sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kasi sa malalim na bahagi ng buhay mo, nandoon ang great catch of blessing. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Amin Diyos, salamat po sa gabing ito. Ikaw po ang Diyos na mabiyaya. Ikaw po ang Diyos na nagpapala ng buhay. Ang nais mo, Panginoon, ay patuloy kaming sumang-ayon sa iyo. Hindi kami sumasang-ayon sa sinasabi ng sitwasyon. Sumasang-ayon kami kung anong sinasabi ng Biblia, kung anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa amin. Yun ang aming paniniwalaan at yun ang aming inoohan, O Lord God. Hindi yung mga negative situation, hindi yung mga sakit, karamdaman, hindi yung aming kawalan, Panginoon. Ang lagi namin pinaniniwalaan na ang Diyos ang nagsusupply sa lahat ng aming pangangailangan. Kung meron mang mga negative situation, kasama lagi namin ang Diyos. Sapagkat pangako mo, I will never leave you nor forsake you. Lagi ka naming kasama at ikaw ang Diyos na laging may hawak at umaalalay sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy kaming sinasamahan at pinapatnubayan at patuloy na nagpapaalala. Lord, salamat maging sa aming mga kapatid na nanonood, I speak your blessing upon blessing sa buhay nila. Ano man yung kanilang negative situation, katagpuin mo sila, Panginoon, at ma-realize nila ng Diyos na kanilang sinasampalatayanan, ang Diyos na kanilang tinugunan, at Diyos na hindi bumibigo sa kanila, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Kung sino mang may sakit, ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa amin. Kung sino man nasa negatibong sitwasyon ng kanilang pamilya, ikaw ang Diyos na nagsasaayos ng lahat ng nasirang relasyon. Sila man ang nasa mapait na karanasan, nag-failed man sila ngayon, O Lord, Lord, hindi matatapos ang buhay nila sa kabiguan, sapagkat ang Diyos na aming sinampalataya ng Diyos ay Diyos na mananagumpay. At kami higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. Salamat sa cross. Salamat sa tinapos mong gawa sa cross ng Kalbaryo, sapagkat ang lahat ng ito ang nagbigay ng solusyon sa lahat ng problemang aming dinadaanan. Salamat sa iyong biyaya na patuloy na nagpapalakas sa amin, nagtuturo sa amin na tumanggi sa kasamaan, tanggihan ang kasalanan, at patuloy na lumakad sa katwiran na nagmumula sa iyo. Salamat kay Kristo dahil kami pinagpala na.
kami tinanggap mo bilang minamahal na anak dahil kay Kristo Jesus. Salamat o Diyos, karangalan, kapurihan ay tanging sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.